개실식인지 아닌지 아직 몰라요.
90% siya. Mas malamang pa to eh. Kesa sa 95. 지금처럼 밝고 명랑하게 자라렴. 항상 응원할게. 많이 많이 사랑해. 사랑스러운 다유라, 7번째 생일을 축하해. 학교 입학을 앞두고 걱정이 많겠지만 엄마 아빠가 항상 함께하니까 다유리는 잘 해낼 수 있을 거야. 사랑해. 6월에 생일인 친구들 모두 생일 축하해. And we need to understand is that once we have been pulled out of the fire, once we have been saved, we're called to do the will of God. We're called to share the good news. Amen. Living like Christ, striving, serving Him, showing reverence and obedience towards Him. Amen. So remember, once God has pulled you out of darkness, walk in the newness of life. He don't worry about the previous sin anymore. He's looking at the now. He's looking at the now. He's looking at your life now. Are you living for Him? Are you serving Him? He's not worried about what happened before. Once you've given your life to Him, He's washed you clean. So, hello mga bebs. Welcome back sa aking channel. Yung mga vlogs natin ng una nyong napanood ay mga clips lang yun ng video ko. Paunti-unti dahil kahapon, tinamad ako mga bebs. Hindi ako nakapag-vlog. Kaya ngayon ay mag-vlog tayo. So, kahapon ay absent tayo mga bebs. So, kailangan ko rin namang magpahinga dahil hindi naman tayo robot para tuloy-tuloy lang yung ating pagbablog. Nakapagod din mga bebs, kung alam nyo lang. At nakapagod mag-isip kung ano yung mga iba-vlog ko. Kaya kahapon ay absent lang. Kaya absent tayo kahapon mga bebs, hindi ako nag-vlog. Ngayon ay medyo busy tayo dahil marami tayong, alam nyo naman, everyday yan. Marami tayong ginagawa sa bahay. Hindi na ito mawawala. Yun, kahapon, semester Monday, Tuesday, Wednesday. So, ngayon din Thursday hanggang Friday ay overtime siya. So, mag-aalas 9 na siya umuwi mga bebs. So, hindi din siya nakakapag-charge ng Wednesday ng gabi at sigurado bukas din ng Friday. Hindi din siya Ewan ko lang kung pagkatapos niyang alas 8 yung labas niya sa work. So, mag-i-start naman yung worship service ay alas 8 ng gabi. So, tignan natin kung makahabol siya pagkatapos niyang magtrabaho. Diretso na siya doon sa church. Pero ewan natin kung makapag-church nga siya tomorrow. Ayun, so, kagabi, kasi nga nagugutom siya, meron naman silang
pagkain doon dinner kapag meron silang overtime. So alas 6 yung kanilang dinner. Siyempre, ilang oras pa yon bago mag-uwian sila. So nagugutom din siya. Kaya kagabi nagpaalam siya sa akin, nag-call siya kung pwede daw ba siyang kumain ng, yun nga, yung favorite nilang Deji Cook Pop ay ito. Inuwian niya kami mga bebs kasi nga na ano siya eh. Inuwian niya kami ng Deji Cook Pop mga bebs. Ayan. Inuwian niya kami. So, 2 balot to. Yung isa, binuksan ko na kasi pinainit. Ano to mga bebs? Sabaw to na nagganyan. Oh. Para siyang jelly ngayon. Pag pinakuluan mo, magme-melt siya. Ayan. So, yung isa, pinakuluan ko na kaninang umaga dahil nga mga bebs ay pinag-almusal ko si Yeram ng ganun kasi favorite niya yan. So, kagabi pa nga siya gustong kumain. Kaya lang, sabi ko, pagod na ako, gusto kong nang humiga. Pagluluto ay pagagalawin mo na naman ako sa kusina. Kaya, sabi ko, bukas na lang ng umaga, iyan yung almusal mo. Promise, sabi ko sa kanya. So, ito nga, pinainit ko yung sabaw kaninang umaga. Baka ito na rin yung lunch namin ni Yechan na mamaya naman ay magluluto ako ng sinigang mga bebs. Mamayang dinner naming 3 kasi si Mr. Baka kakain din si Mr. pag-uwi. Tapos itong mga bebs, wait lang. Humahaba na yung vlog na. Sabi ko, hindi ko alam kung anong iba-vlog ko. Pero pag nagbukas na yung camera natin, tuloy-tuloy na yung salita ko. So, nadadagdag na ng minuto yung mga salita lang natin. So, itong kaldero na to, matagal na to na nakuha namin to noong meron din kaming Christmas party sa church. So, siguro 2 years na to mga bebs na hindi ko pa nagagamit. Ayan oh. Nandoon lang siya sa cabinet kasi nga mga bebs, nangihinayang ako. Ayan mga bebs, ang gagawin ko ay pakukuluin ko muna siya sa baking soda. Pakuluin ko muna siya sa baking soda. Tapos, tawag nito, pupunasan ko siya ng oil with yung kasama yung wet tissue. Pag may nakitang black, pakuluin ulit siya. Katulad, yung binili namin na pressure cooker mga bebs, hindi pa namin nagagamit dahil ganun din yung gagawin kasi ni Mr. Napakuluan niya na, pero ako hindi ko pa siya napunasan ng oil with wet tissue. So, hindi ko pa na-testing. Kaya ito, hugasan ko muna siya mga bebs, tapos, pasensya na mga bebs. Tapos, ayun nga, pakuluin ko siya sa baking soda. And then, ito din binili din to ni Mr. kahapon, na haul ko naman to sa inyo. Kagabi, kumuha ko ng konting video. Ayan, bumili si Mr. nito. Nag-sale siya. Parang gusto kong, malambot na siya mga bebs. Yung doon din, yung isa, malambot na rin siya. Parang gusto kong gumawa ng Graham mango float ba yon? Oo. Baka kailangan kong bumili ng Graham biscuit at saka pasensya na kayo mga bebs, maghihilamos ako mamaya pagkatapos ni Yetcha, naliligo kasi siya. So ayun, pagka nagkaroon na tayo ng sahod kay Mr., daan tayo ng Asian store, tapos gagawa ako ng mango float. Bibili ako ng condense, ng Grahams, at saka ng, ano ba bang kailangan doon? Nestle cream, pero ngayon is Angel, na ba yun? Ayun na yung, wala nang tinda na ganun dito yung Nestle cream eh. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ay ito, marami pa tayong gawain mga bebs. Maghuhugas tayo ng plato at maghuhugas tayo ng kaldero. Kahapon nakapag-vacuum naman ako, kaya ngayon mga bebs, hindi tayo magba-vacuum. Pahinga muna tayo sa vacuum. Pagkatapos ni Yetchan ay maghihilamos muna ako mga bebs. Ayan. So, naglaba din ako ng mga bedsheet, kumot, kahapon mga bebs. Kaya hindi ako nag-vlog. Naging busy din ng araw ko kahapon. Kaya hindi ko na anong mag-vlog mga bebs. Ayan mga kumot na kaano dyan. Maghapon na yan dyan mga bebs. Na nakasampay. Hindi ko tinanggal hanggang magdamag yan mga bebs. Hindi ko tinanggal sa sampayan. Kasi nga, itong kumot na to, para siyang waterproof mga bebs. Pagka dinadry ko siya, hindi nadadry. So, meron pa rin siyang tubig.
Tsaka yung isa namin, yung kumot namin na white mga bebs, para siyang waterproof mga bebs. Kaya inayaan ko siya dyan, magdamag siya nakasampay dyan. Suot ko na pala mga bebs yung pakita ko sa inyo. Suot ko na pala mga bebs yung binili natin sa sa Temo. Baka lumabas si Yechan, makita nyo. Dito tayo. Ayan mga bebs, suot ko na. Oh, 'di ba? Maganda ba mga bebs? Suot ko na. Maganda naman siya mga bebs. Bibili pa ako nito. Pero meron doon sa Shein. Baka try na. Kasi sa Shein mga bebs, parang mas mabilis dumating kaysa sa Temo. Sa Shein, ang bilis niyang dumating. Katulad nung case na binili ko sa Shein. Ang bilis niyang dumating. Mamimili tayo ng mga damit-damit sa Shein mga bebs. Sa Temo naman, mga gamit-gamit lang ang bibili natin doon. Ayun mga bebs, so ang ganda. So ayun, pagkatapos ni maghilamos na muna ako bago natin gawin yung mga dapat kong gawin dito sa kusina. So nanonood ako kay sis. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. Ayan. Yung mga hindi ko pa napanood mga bebs, pinapanood ko kay sis. Kasi nga, minsan hindi siya nagpa-pop up. Kaya tumitingin ako sa mga comment natin, sa comments section natin dito sa YouTube Studio. Doon ako tumitingin sa mga nanonood sa akin. Ayan, tas binabalikan ko. Ayan, kasi nga doon sa hindi nagpa-pop up yung mga videos nila. Ewan ko ba kung bakit. Kaya minsan nalilate akong manood sa mga videos nila. Pasensya na kayo mga bebs ha. Ayan, so balik ako mamaya mga bebs. Maghihilamos muna tayo. Mag-transformer muna tayo sa ating muka. So hilamos muna tayo. Ang tagal ni Yechan. Transformation. Joke. May nagbago ba? Wala namang nagbago no. Ayan, so nakapaghilamos na tayo mga bebs. Ba't ganito to? Iba yung iba kasi yung na-play ko. Pero tapos na ako mag-play kay sis. Ayan, kay sis. Dito kaya. Ito sa kay Lelang Jo. 6665. Tignan natin. Wow, ang laki na rin pala ng kanyang yung kanyang subscribers. Ito, i-play natin yung kanyang Happy New Year 6 days ago. Habang ako ay busy dito sa kusina mga bebs. Oh, yummy. Ang sarap naman ng mga foods. Ang saya nila, oh. Ayan mga bebs, ako ay kaya lang ito mga bebs, nahugas ko na siya. Ito parang mahirap tanggalin. Dito pa talaga nilagay sa puwitan. Paano ko to tatanggalin? Tapos pag niluto ko siya, ay pagka nilagay ko siya sa dito sa induction, masusunog naman siya, maaapoy siya. Kaya kailangan ko muna tong tanggalin mga bebs bago natin siya pakuluan ng baking soda. O, tignan nyo. Binasa ko kasi siya, hindi ko nakita. Kasi nga, kadalasan sa mga kaldero, yung mga nakadikit na ganito, nandoon sa gilid lang, hindi dito sa puwitan, di ba? Tama ba ako? Ito kasi, nasa puwitan siya mga bebs. Kaya, hindi ko siya napansin. Tapos, nung hinugas ko na yung puwit niya, doon ko nakita tong sticker na to. Sana matanggal naman siya ng maayos. Aray, ang dulas. Ay, naku. Meron ba akong parcel na inihintay? Meron ba akong binili? Ayun, yung ni Coco, mga bebs. Yung kanyang loop. Ano yun? Balas. Sa kanyang CR. Bumili kasi si Mr. kagabi. Dahil sabi ko wala nang si Coco, wala na siyang balas. Kaya isang balot lang yung pinabili ko. Kasi pag dalawa mahal siya mga bebs. Yung isang balot kasi mga bebs ay umaabot na ng ilang buwan yun. Kaya isang balot na lang yung pinabili ko. Dati kasi tagda 2 balot yung binibili ko sa kay Coco.
Ay nako, ang hirap. Ngayon, isang balot na lang. Kasi nung unang, ko kay Coco, ako yung agad ako naglilinis ng CR niya. Siguro mga sa sa kapapalit ko lang ngayon. Kunwari, kapapalit ko ngayon. Ngayon, Wednesday, Thursday, tapos Friday, lilinisin ko na naman yung CR ni Coco. So, palit na naman ako. Ganun ako noon, magastos ako noon nung unang dating ni Coco dito. Ang gastos ko, especially nung nandito yung isang pusa, yung kanyang boyfriend, yung kasamang binigay sa akin, yung 2 pusang yun. Grabe yung bilis kong maglinis doon dahil 2 silang nagsi-CR doon. Tapos magmula nung napag-isip-isip ko, nung wala na yung isa, madalang nang naman mag-CR si Coco, mga bebs. So, sabi ko, magtipid tayo sa lupa, anak. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, sumagot naman siya. Kaya ayun, ngayon tag-isa, na-try ko na tag-iisang balot na lang yung ginagawa ko. Kaya ayun, effective naman siya, mga bebs. So, tumatagal siya. Kaya ngayon pa lang tayo bumili ulit ng 7 kilo, sa isang balot ng lupa naman niya, 7 kilo na yun. So, matagal na rin yun maubos, mga bebs. Ayan. Meron pa naman doon sa CR niya. Pwede pa yun. Dagdagan ko lang siya ng konting-konti lang. Okay na. Ayan, mga bebs, natanggal ko na yung sticker niya sa buwitan. So, nilagyan ko na siya ng tubig dyan. Tapos, sana ba yung ayan. Yung ating baking soda. Pakuluan natin siya, mga bebs. Ayan, lagyan natin siya ng baking soda. Binili ko yan kasi nga pang pang ganito, tapos yung pang bake. Kasi kailangan naglalagay din pala ng baking soda sa mga pag nagbe-bake, no? Kasi wala talaga akong alam sa mga pagbe-bake, mga bebs. Kaya, So, meron pa akong, ang dami kong mga sabaw dito. So, ayan, mga bebs, lagay natin dito yung ating kasirola. Tapos, yung kanyang takip, mga bebs, ayan. Kita ko sa inyo. Yung takip niya. Tapos, takpan natin yan. Ilock natin, mga bebs, ayan. Ilalak natin yan. Push. And then, sindihan na natin yung sindiin natin. Huwag nating lakasan kasi nga baka para din siyang pressure Gawin lang natin siyang 5. Ayan, 5 lang siya, mga bebs. So ayan, habang pinapakuluan ko 'to, maghuhugas muna ako ng plato, mga bebs. Kasi yung isa, hindi ko na siya ma-istorbo dahil pagkatapos niyang maligo, ando na siya sa kanyang drawing. Tapos magtatanggal ako ng mga basura dito sa mga basura namin. Magpapalit na naman tayo ng plastic para sa basura. So, maghuhugas muna ako ng plate dito, mga bebs. Bebs, tapos na tayong maghugas ng plato. Ngayon naman ay magtanggal tayo ng basura dito. This is my job every day. Kaya kung minsan hindi nyo nakikita na may ginagawa ako dito sa bahay, hindi na lang ako nagbibideo, mga bebs, kasi nakikita nyo na, alam nyo naman na yung mga ginagawa-gawain sa bahay. Tsaka wala namang magulang na hindi alam yung mga gawain sa bahay. 'Di ba? Lahat alam. Kaya kadalasan hindi na ako nag-video, mga bebs, kapag naglilinis ako ng bahay. So ngayon, ito, nag-video tayo kasi ganun din, wala naman akong wala akong alam na i-video, kaya pakita ko na lang ulit sa inyo. Ayan. Lagi na lang puno yung aking basurahan.
Ewan ko kung saan nanggagaling yung mga basurang to. Laging puno, laging puno. Nakakapagod. Tsaka ang takaw ko sa plastic, ubos agad yung plastic. Tapos yung sa banyo naman yan yung ano natin, palitan. Kasi puno na rin yung nasa banyo. Yung sa banyo mga babes, pareho lang din nito, ganito kalaki. Si mama ko, sabi ko sa inyo eh, kahapon tumawag siya. Nakita niya yung rice cooker, di ba na rice cooker na pressure cooker na itatapon ko. Sabi, tinanong niya, tinapon ko na daw ba? Sabi niya, may nakita ako. Sabi niya, tatapon mo. Sabi niya, itapon mo yan dito. Sabi ko, tanungin ko muna si ate. Yung ate ko dito, pakita ko muna sa kanya bago ko ilagay sa box. Kasi nga, kailangan ko munang tanong kay ate ko kung pwede pa ba to. Actually, gumagana pa talaga siya. Kaya lang, yung problema lang, yung sa loob niya, yung kaldero niya, yun lang talaga yung problema niya, mga babes. Dahil, sabi nga masama, yun nga, di ba, masama sa kalusugan yung pag ganun na yung style nung kaldero. Ito yung sinasabi ko sa inyong mask ni Mr. sa trabaho. So, nagamit niya yun na yung nilabhan ko. So, ito na naman lalabahan natin mga babes. Kasi nga, syempre, madumi din yan. So, kailangan din nating labhan mga besh. So, dito na tayo sa banyo. Lights went down when you feel lost in your shadow. You feel alone, scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Igas muna ako. Tapos, laban ko na tong paglabas ko sa banyo, okay na. Wait lang mga babes ha.